Nagtatagis ang mga bagang ni Antonio matapos ang alaalang nagbalik. Kuyom ang magkabilang kamay. Nanlilisik ang nagluluhang mga matang nakatitig sa gawing itaas ng kastilyong nagmistulang iilang hakbang lang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Matapos ang pakikipagkasundo kay Lilith, mahimalang naghilom agad ang lahat ng tinamo niyang pinsala. Lahat ng sugat ay nawala, ngunit hindi ang malalim na sugat sa puso niya. Hindi na siya makapaghihintay pa. Nararamdaman niyang nasa higit na panganib ang kasintahan. Mahal na mahal niya si Teresa at wala siyang hindi makakayang gawin. Mailigtas lang ito sa kamay ng Dark Lord na kanyang papaslangin. Samantala, sa balkonahe ng kastilyo ay naroon naman si Victor. Nakatayo at hindi kumukurap sa matiim na pagkakatitig sa isang bahagi ng kakahuyang mistulang naaabot ng tanaw. Kunutang noo habang ang mga kamay ay magkasalikop sa may likuran. Larawan ng isang magiting na haring hindi pagagapi sa kalaban. Nararamdaman niya ang papalapit na kapangyarihang nagmumula sa lugar na tinitignan. Hindi na yun bago sa kanya. Kilala niya ang nagmamay-ari ng enerhiyang inihahatid ng hangin, ang Phoenix. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya naiwasang magtaka. Nakaharap na niya ito sa isang labanan. Ito ang dahilan kung bakit siya nahimlay. Ngunit napatay niya ito bago pa siya tuluyang pumanaw. Iniisip niya kung paano ito muling nabuhay, kung bakit bumalik, at kung ano ang binabalak gawin. Gumuhit ang tuso at mapanakop ng ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Sa loob-loob niya'y mabuhay man ito ng paulit-ulit, paulit-ulit niya ring papaslangin. Iniangat niya ang magkabilang kamay, kasabay ng pagtingala, habang mariing nakapinid ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalon na mula sa balkonahe, kasabay ng paglapag sa lupa ng kanyang mga paa. Nag-ahunan ang kanyang mga alagad. Nakaumang na rin si David sa pintuan ng kastilyo. Nasa anyo ng mabangis na asong lobo na handang mamatay para sa kanya. Gaya ng Panginoon, ramdam din ng mga alagad ang papalapit na kalaban. Humanda sila. Hindi nila hahayaang manaigang Phoenix laban sa kanilang Panginoon. Hindi nagtagal at ang inaabangan nila ay dumating. Umaalimbukay sa hangin ang naaabong harang sa bawat nadaanan, hanggang sa tuluyang nahawi ang kalat at nahantad sa kanilang paningin ang isang makisig na binata. Ang lahat ng nasa saksihan ay hindi naman nagdulot ng pagkabalisa kay Victor. Napangunot ang noo niya. Hindi ang inaasahang itsura ng dating nakalaban ang nakaharap. Hindi ikaw ang lalaking pinaslang ko. Ilang daang taon na ang nakalilipas. Kalmado niyang tanong. Tama ka. Ngunit ako naman ang papaslang sa iyo ngayon, Dark Lord. Winika naman ni Antonio. Mahina lang ang pagkakasambit, ngunit nagmistulang tambol na dumagundong sa pandinig ni Victor at ng mga alagad. Natawa naman si Victor, tawang ng uuyam. Ipinapakita sa kalaban na hindi ito ang magpapatayo sa mga balahibo niya, na isa lamang itong sisiw kung ikukumpara sa kanya. Nagkatinginan at nagbulungan naman ang mga alagad niya. Pinagtawanan din ang kahambugan ng bagong Phoenix
na gustong sumukat sa kanyang kapangyarihan. Tahimik naman si David, nagmamasid, pinag-aaralan ang bagong dating. Matinding puot ang nababasa sa mga mata ni Antonio. Ngunit batid niyang hindi iyon sasapat upang maisakatuparan nito ang binabalak. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang maging maingat. Walang saysay ang kanilang bilang kung abo na ang kanilang mga katawan. Humanda ang mga alagad nang lumutang sa palad ni Antonio ang isang malaking bolang apoy. Umungol si David. Ang hudyat ay ibinigay katumbas ng utos na pangalagaan ang Dark Lord. Nangingiti naman si Victor habang pinanonood ang tila pagpapakitang gilas ng kalaban. Oo nga't malakas ang kapangyarihan ng Phoenix, ngunit nakasalalay iyon sa taong nagmamay-ari. At hindi iyon ang nakikita niya sa lalaking makakatunggali. Natitiyak niyang hindi pa nito ganap na nagagamit ang kakayanan. Nakikita niya sa aura nito na isa lamang itong bagito at hindi pa lubusang naaari at nahahasa ang kapangyarihang taglay. Kung gugustuhin, kayang-kaya niya itong paslangin nang walang kahirap-hirap. Isa itong hangal na basta na lamang sumuong sa laban nang hindi pinag-aaralan at pinaghahandaan. Dahil sa naisip, natawa siya ng malakas. Nagtagis naman ang mga bagang ni Antonio. Ang pagtawa ni Victor ay katumbas ng isang napakalaking insulto ng pangmamaliit sa kakayanan niya. Lalong nag-alab ang kagustuhan niyang ito ay mapaslang. Nang umakma si Antonio ng pagsugod, nagsiharang agad ang mga alagad ni Victor. Ngunit sinaway sila ni Victor. Itinaas ang isang kamay. Ikinumpas sa hangin, katumbas ng utos na manatili lamang sa kinatatayuan. Hindi na rin itinuloy ni David ang pagsugod. Inihanda na lang ang sarili kung sakaling kakailanganin. Sumugod na nga si Antonio. Sa isipan ay naroon ang hangaring makalapit at mahawakan si Victor upang maging abo. Tumatakbo siya palapit habang pinauulanan si Victor ng mga bolang apoy. Natatawa pa rin si Victor habang iniilaga ng mga iyon na animo naglalaro. Hinintay muna niyang bahagyang makalapit si Antonio at saka ikinumpas ang isang kamay. Ilang malalaking baging na may tinik ang biglang sumulpot at nagmistulang latigo. Nababakbak ang laman ni Antonio sa bawat paghampas ng mga iyon. Pumulupot sa paa niya ang ilan, kaya pasubsob siyang lumagapak sa lupa. Naggapangan ang mga ugat at dinumog siya tulad ng pulot-pukyutan. Mistulang binalot na suman. Maging mga mata ay may tinik na nakabaon. Hilam sa dugo. Nararamdaman niya ang sakit, ang kirot. Naaanag-ag niya ang sariling dugong umaagos sa lupa. Habang naririnig ang panlilibak na pagtawa ng Dark Lord at ng mga alagad nito. Matinding panlulumo at pagkabigo ang naramdaman niya. Ang akala niya, mapapatay na niya ang Dark Lord. Pero bakit mahina pa rin siya at walang laban? At nawala ng saysay ang kapangyarihan niyang taglay. Hindi na niya namalayan ang pagpatak ng luha. Ganon din ang paghulagpos ng mga ugat na nakabalot sa kanya. Halos walang mapaglagyan ng sugat sa buo niyang katawan. Iniangat niya ang muka. Naaninag niya si Victor sa di kalayuan. Tinipon niya ang nalalabing lakas. Kailangan niya itong mahawakan. Gagawin niya itong abo.
sabay silang pupunta sa impyerno. Gumapang siya palapit kay Victor. Naiiling naman si Victor habang pinanonood ang ginagawa ni Antonio. Sa isang sulok ng isip ng binata ay naroon ang paghanga sa tibay at loob nito at malalim na hanga rin sa gustong gawin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagtulak dito upang hangaring wakasan ang buhay niya. At yan ang hindi niya papayagang mangyari. Hindi niya hahayaang maulit ang nangyari ilang daang taon ang nakaraan. Hindi na siya babalik sa paghimlay. Sinenyasan niya ang 2 alagad na mabilis namang nakalapit kay Antonio. Hinawakan ng mga ito ang lalaki at iniangat paluhod sa lupa. Dahan-dahang naglakad si Victor palapit kay Antonio habang iniaangat ang kanang kamay at unti-unting pinaaahon ang mahahaba at matutulis na kuko. Pinipikit dilat ni Antonio ang mga matang hilam sa dugo. Malabo man, nakikita niyang papalapit na ang Dark Lord. Nakikita niya rin ang matutulis nitong kuko. Katapusan na niya. Tumingala siya at sinikap aninagin ang makakapal na ulap na ani mo doon makikita ang mukha ng dakilang lumikha. Pagkaraay mariin niyang ipinikit ang mga mata, buong pusong nanalangin at humingi ng kapatawaran. Diyos ko, alam kong isang malaking kasalanan ang ginawa kong pagtalikod sa iyong pagmamahal. Patawarin mo ko, Diyos ko. Kung may karapatan pang humiling sa iyo ang isang hangal na tulad ko, nakikiusap ako. Pagbigyan mo kong makita si Teresa bago ko pagdusahan sa impyerno ang aking nagawa. Parang awa mo na, Diyos ko. Hayaan mong makita ko siya kahit sandali lang, kahit sulyap lang. Hindi pa siya natatapos sa pagdarasal nang maulinigang may tumawag sa kanyang pangalan. Antonio. Antonio. Mabilis niyang idinilat ang mga mata. Sinikap niyang hanapin ang pinanggagalingan ng tinig. Naaninag niya ang isang babaeng tumatakbo palapit sa kanya. Teresa. Nakangiti at naluluha niyang sambit. Sa wakas ay nakita na sina Teresa at Antonio. Makabuti kaya ito o lalo lang malagay sa alanganin ng binata? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang muling makipagkwentuhan sa inyong lahat. To God be the glory. Bye!